MasterCard ang pinili mo. If malisabi ka at kung sense mas okay ang Megabank din yung MasterCard, pili ka na lang umalit yung fee sa lifestyle mo. And here's the key para makuha mo yung 2,000 to 3,000 pesos welcome gift. Kailangan ng multiple income plan. Doon mo lang siya makuha kapag na-approve ka. And again, convertible to Gcash, you can spend this reward. So if kailangan mo kumuha ng credit card this year, maximum. Customize mo to. Very long din itong virtual. Comment or check the money back. Magpapakasal ka ba sa taong pinili ng iba para sa'yo? Imagine, nasa gitna ka ng isang stadium kasama ang libo-libong tao. Guest sila sa kasal mo at guest ka rin sa kasal nila. Sabay-sabay kayong ikakasal ng ministrong nasa stage na siya rin mismong namili sa mapapangasawa mo. Hindi na bali kung hindi mo kami kilala. Kahit sa picture mo lang nakita or magkaiba-kayo yung pwede kang humindi. Pero tatanggihan mo ba ang divine insight ng ministrong siya rin second coming of Christ? All that matters is miyembro kayong dalawa ng isang simbahan. Today, on History You Should Know, this is the story of the Unification Church. Itinaguloy ang Unification Church sa South Korea noong 1954 sa pamumuno ni Sun Yun. Sa paniniwala nila, si Moon at ang asawa ng si Hak Cha-han ang true parents ng lahat ng tao. Nung ikinasal sila noong 1960, sila daw ang naging first sinless family. Ang mass wedding ceremony na tinatawag nilang the blessing ang paraan para mailigtas ang mga kaluluwa at mapura ang original sin ng mga miyembro. Dahil sa malawakang recruitment ng 60s, 80s, naganap sa Asia at United States Unification Church. Sa recruitment, kailangang itakwil ang mga bagay at taong hindi related sa simbahan kahit kapamilya mo dahil satanic yun. Isuko rin ang pera at ari-arian sa simbahan at dahil simbahan na ang mag-aalaga sa iyo. At their peak, umabot sa 2 to 5.3 billion dollars ang net worth ng Unification Church. Nagbuhos sila ng pera sa iba't ibang mga negosyo sa buong mundo at inimpluwensyahan ang politika. Sa Japan galing ang pinakamalaking income ng simbahan. Dahil sa brutal nilang pagsakop sa Korea ng mahigit 35 years, pwede nilang daanin sa pera ang kaligtasan at pagtanggal sa sumpang iniwan ng mga ninuno nila. Isang paraan ang pagbili ng mga bagay gaya ng pieces sa halagang umaabot minsan ng $100,000. Ito yung tinawag na spiritual sales. At kung hindi pa rin gumagana, pwede din ang church. Sa gitna ng isang speech, may lalaking bumaril sa dating Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe. Malaki ang galit ng assassin sa Unification Church dahil yun pala ibinigay ng nanay niya sa simbahan ang lahat ng pera at ari-arian nila. At dahil may tayo sa pamilya ni Shinzo Abe sa simbahan, sa kanya na nilabas ng galit. Eventually, may mga nakatakas ng miyembro sa simbahan na nag-expose sa mga abuses at meron din galit mismo sa pamilya ni Sun Yun. Sa isinulat na libro ng daughter-in-law niyang nakatakas na si Nan Sung-ho, ikikwento niya ang mga naranasan ng domestic abuse at ang level ng Yeah. Yeah.
Ang dalawa. Ano kain? Magkain kaya? Yun na. So much. Ano balita? Recover? Ano yung tao? Ano po tayo? Yung tao na wala. Siya kaya yun, umitang po ba yun? Ba't wala? Ako may problema. Baka nagtago lang, no? Dapat ito yung katawan. Yung katawan, parang masyadong ano eh. Ano? Matapos mamatay si Song Yung-Moon, well, nagkawatak-watak ang simbahan. At ngayon, kahit may presence pa rin ito sa maraming bansa, malaking kapangyarihan at impluensya na ang nabawas sa Unification Church. I encourage you to read up more on this topic. Follow for more, and boom! Now you know. Magpapakasal ka ba sa taong pinili ng iba para sa'yo? Imagine, nasa gitna ka ng isang stadium. Good evening po. Narinig po ako. Yes, ma'am. Opo. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating class. Pwede po ba natin i-request na mag-lead ng opening prayer si... Gusto na po ba si Sir Vladimir? Yes, ma'am. Nandito na po. Sige po, sir. Makikiread po ng prayer. Yes, ma'am. Sige po. Tayo po yung mag-pray. Sige po. Lord God, salamat na marami sa pagkakataon na muli kami makapag-aral at nawa ay patuloy kaming sangkapan mo ng mga bagong karunungan na magagamit namin sa aming mga paglilingkod sa iyo at sa pag-abot sa marami pang tao. Bless niyo po ang aming mga tagapanguna at ang maging mga mag-aaral na hahabol sa klase ay nawa makaabot po sila at ingatan niyo po sila dakil ng Diyos sa kanila po mga kinaroroonan. Sige po namin tinitiwala o Diyos ang buong panahon ng pag-aaral na ito para sa iyong kapurihan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Vladimir. So, sa oras na po nito, I will the last topic for Christian Social Services subject. So, this will be for our last meeting for social services. On Friday, last meeting na din po ng church program planning subject. Okay, so, patuloy po rin sinabi ko last time ay for the full week, no, I mean whole month of July, it will be spent for the preparation of your last paper po for Christian social services to be given to us later by our guest teacher po, no, for this afternoon. Well, hindi na po siya bago sa atin. He spoke with us last time, I think last month, no, noong June. So ngayon po makakasama po ulit natin siya at siya po ang mag-deliver ng last lesson for Christian Social Services. So once again, let's welcome Sir Ryan with us. Maraming salamat po, Ma'am Jess. Okay po ba yung rehistro ng audio natin for this particular time? Naririnig po Yes, ako sir. ng maayos. Opo. Alright, sige po. Sige. Salamat po uli ng marami at syempre nagagalak po ako uli na magkita-kita tayong muli sa panghuling pagkakataon, no, para sa talakayan natin. Magandang gabi na ba? No? Magandang gabi mula dito sa amin sa lungsod ng Baguio. So, ayan, pasensya na at medyo na-delay po ng kaunti. Mag-share na po ako ng screen para makapagsimula tayo.
ng maiksi nating talakayan. Ayan. Nakikita po ba ng malinaw yung ating screen? Okay naman po. Yes, sir. Yes po, sir. Alright, sige po. So, magandang gabi po muli, no, sa atin at muli nagagalak po ako na nakapagkita-kita tayo muli at nakapagtipon-tipon tayo, no, para sa talakayan natin ito na higit na kinakailangan at higit nating pinapahalagan lalo na sa nagbabagong panahon ng iba't ibang uri ng paglilingkod natin bilang mga taong simbahan at bilang bayan ng Diyos, no? Nung nakaraang mga pagkakataon na talakay po natin, no, ang role ng ating simbahan, ng ating mga iglesia sa pag-engage sa mga social issues and services, no? For this particular time, no, tatalon po tayo sa part 2 ng ating talakayan when it comes to this matter. So, allow me to share the screen. Ayan, teka lang po. Medyo mabagal, no, ang ating na-discuss po natin ito, no? Something to be cautious of. Nakapag-discuss tayo ng strategic models of social service and transformation. Na isa-isa natin yung 4 na modelo, no? Yung relief model, yung rehabilitation model, yung community development model, at yung panghuling model, yung systemic advocacy model or justice model. Natapos po tayo, no, sa pag-share, no, at sa pag-claim na there is the gospel of Christ knows of no religion but social, no holiness but social holiness, according to the Reverend John Wesley. For this particular time, no, yung part 2 po ng ating talakayan ay iikot naman sa mga challenges at opportunities sa pag-provide ng social services within a faith-based context. Madali pong mag-provide ng mga social services, no? At maraming challenges at opportunities. Pero for this particular time, i-curtail natin yung mga challenges na yon at yung mga opportunities na yon, no? Sa pag-provide ng social services sa konteksto natin bilang mga taong simbahan, sa konteksto natin bilang mga manggagawa, at sa konteksto natin bilang bayan ng Diyos, no? So this is a reflection on how the church can be a voice for the voiceless. By the end of this topic, no, ang ating fellow, ang ating course expected learning outcomes, dalawa, kailangan nating ma-identify, no, or sa Filipino, matukoy ang mga hindrances, dilemmas, and considerations in providing social services. At higit sa lahat, we have to know the ethical guidelines and principles for serving vulnerable populations. Napaka-importante po nito, lalo ng pangalawa, no? Sapagkat sa pagsisilbi natin sa mga vulnerable sektor, no, kinakailangan ng paggamit ng etika. Hindi tayo basta-basta lang lumulubog sa mga komunidad, hindi tayo basta-basta lang nagtutungo sa mga komunidad para dalhin ang aral ng Panginoon, no? Pero kinakailangan natin ng mga guidelines, ng mga ethical guidelines patungkol dito. Now, pag-usapan natin yung isang established fact, no? Nung nakaraang discussion, in-establish natin, no? Kumbaga, itinanda natin, ibinaon natin sa isang panulok na bato ang katotohanan. At ano yung in-establish natin sa fact? Ang fact na in-establish natin nung nakaraang discussion ay the church definitely has a role, no? May papel, no, ang ating mga iglesia sa social issues and services. Established na yon, no? Established na yon. Kasi halimbawa, pag tinignan natin ang statement of faith ng UCCP, malinaw naman doon, no? We believe, naniniwala tayo o sumasampalataya tayo na ang lahat ng tao na nilalang sa imahe ng Diyos ay destined to live in community with God. No? So malinaw, hindi na natin ito i-contest, no? Established fact na para sa mga nasa UCCP na nasa statement of faith natin na kinakailangan nating mamuhay, makipamuhay sa komunidad. No? Hindi tayo sinet aside para mamuhay sa isang pribadong bundok o sa isang pribadong lugar. Malinaw yon sa statement of faith ng UCCP, no? We believe that God is at work to make each person a new being in Christ and the whole world God's kingdom in which love,
justice, and peace prevail. Malinaw din po iyon, no? Malinaw din sa statement of faith ng UCCP na naniniwala tayo bilang mga taga-UCCP or bilang mga UCCP na kasama sa paglilingkod natin ay yung paglilingkod na may pagmamahal, hustisya at kapayapaan. So again, walang contestation, no? Para sa mga taga-UCCP, established na may papel ang UCCP sa paggampan sa mga social issues sa lipunan, no? Kung tayo naman po ay mga Metodista, nasa companion litany yan ng United Methodist Church, no? Sa companion litany, sa aklat ng disiplina, malinaw na binabanggit doon. Today is the day God cries with the masses of starving people. Despite this growing disparity between rich and poor, demands justice for workers in the marketplace, and so shall we. Today is the day God deplores violence in our homes and streets and rebukes the world's warring madness, humbles the powerful, and lifts up the lowly. Malinaw po ito, no? Nasa aklat ng disiplina to ng mga Metodista na naniniwala tayo na ngayong araw, hindi bukas, ngayong araw, itinataas ng Panginoon ang mga nasa ibaba at dapat ay tayo rin, no? At naniniwala tayo, today is the day that God brings good news to the poor, proclaims release to the captive, gives sight to the blind, and sets the oppressed free. So shall we. So, again, established fact po yun para sa mga taga-UMC, para sa mga Metodista na yes, may papel ang Iglesia Metodista, no, sa lipunan. May papel siyang ginagampanan sa pag-engage sa mga social issues at services ng lipunan. Para naman sa mga nasa EMLIF, no, kung titignan natin ang disiplina ng EMLIF, particular na sa pangkat 3, napakaganda, talata 1, sabi doon, tuwan-tuwa ako kasi naka-Filipino, no? Damang-dama. Damang-dama talaga ang pagiging makabayang Metodista ng EMLIF. Sa talata 1, hindi maiiwasan. Ang ganda ng terminolohiya. Hindi maiiwasan ng Iglesia ang kaugnayan sa daigdig. Wala pala tayong kawala, no? Talata 1 o talata 1 pa lang ng disiplina ng EMLIF sa pangkat 3, sinasaad na hindi mo maiiwasan ang lipunan. Andyan yan. Nandiriyan yan. At tatayo ka bilang manggagawa, bilang saksi sa lipunan na yan. Sabi pa sa talata 3.4, naniniwala ang EMLIF na ang mga institusyong panlipunan ay magkakaugnay at malaki ang bahagi. Malinaw po yun, no? Magkakaugnay. Ang ginamit na word ay ugnayan. May malaking bahagi. Higit sa lahat, sa talata 6.2.1, naniniwala ang EMLIF na may katungkulang isulong or foster ang pakikiisa sa samahang pambayan, mga proyektong pangkabuhayan at paglilingkod lipunan. So established fact din pala para sa mga nasa EMLIF na yes, may papel ang EMLIF sa paglilingkod sa lipunan. No? Ang ganda, talata 1, talata 3.4, talata 6.2.1 ng pangkat 3 ng disiplina ng Iglesia Evangelica Metodista. Ibig sabihin, kung babalikan natin, no, yung tatlong statement of faith na sinabi natin, no, kung pagkasama-samahin natin ang statement of faith ng UCCP, ang companion litany ng Iglesia Metodista, at ang disiplina pangkat 3 ng EMLIF, walang contestation. Hindi na natin pagtatalunan kung may papel ba o walang papel ang mga simbahan natin sa paggampan ng mga serbisyo at social justice sa lipunan. Wala na tayong contestation. Na-establish na natin sa last meeting pa na yes, there is. No? There is. The church has a role. No? Be it EMLIF, UMC, UCCP, or other non-denominational churches, meron tayong role na ginagampanan sa lipunan. Now, pag-usapan natin yung mga hindrances, dilemmas, and considerations, no? Sa paggampan natin ng mga social justice at social services program natin sa simbahan, hindi maiiwasan yung pagkakaroon ng mga hindrances, no? Sa Pilipino po ba, tama po ba ako, ang hindrances ay balakid, no? Mga balakid, mga dilema, at mga konsiderasyon na mayroon dapat tayo bilang mga manggagawa
no, sa paglilingkod, no? Ano nga ba yung mga hindrances, dilemmas and considerations? Pero ito po ay may caveat, no? Hindi porkit na ipakita natin dito ay automatically problema ito ng inyong lokal. Pero ito lang yung mga maaari, no? Possibilities, kumbaga. There are possibilities, no? Una, resource allocation strain, no? The structural challenge. Ang bawat iglesia lokal, ito man ay denominasyon, ito man ay connectional, gaya ng United Methodist Church, centralisado o purely congregational, no, gaya ng ginagawa ng UCCP, ay may inherently limited pool of resources. Bilang mga manggagawa ng simbahan, ito ay hindi na kaila sa atin, no? Sanay na tayo na naririnig na ang usapang budget ay isa sa mga pumipigil, halimbawa, sa ating pagmimisyon, 'di ba? At nakakalungkot, 'di ba? Nakakalungkot po 'iyon, no? Dahil tayo bilang mga manggagawa, sanay din tayo, no? Tayo lang naman dito, wala naman tayong ibang kasama. Sanay din tayo sa mababang pasahod para mismo sa atin, 'di ba? Para mismo sa mga manggagawa. Sasabihan tayo ng ang maya, hindi nagugutom. Bakit ka magugutom? Naku, sana maya na lang ako. Di ba? So, sanay na tayo dyan, no? Sa resource allocation strain. Kahit ano pa man ang sinusunod na estrukturang eklesiastikal ng iglesia natin, centralisado, denominational, connectional, no? Talagang problema ang resources, no? Problema po ito. Sabi dito, when cash flows are tight or unpredictable, churches face a zero-sum game. Every resource allocated to an outward-facing social service is a resource pulled away from internal institutional survival, such as building maintenance, pastoral stipends, and internal discipleship ministry. Again, may caveat po ito, no? Kung ito po ay hindi problema ng inyong lokal, hindi po dinadanas ng inyong lokal, salamat po sa Diyos. Ano po? Pero ito naiintindihan natin, no? Ang ginamit ditong terminolohiya ni Hawke, no? Ilalagay ko po sa reference, no? Kung nais niyo pong basahin ng kanyang mga articles. Ang ginamit na salita ni Hawke ay pulled away. Para baga itong naghihilahan, no? Para siyang naghihilahan in an outward facing position, no? Saan ba natin gagamitin yung resources? Kasi kung maglalabas tayo ng resources, no, para sa pagmimisyon, para sa pagsaksi natin sa lipunan, no, ibig sabihin nun pag-pull away yon sa institutional survival ng ating simbahan. At ang ginagamit na terminolohiya ni Howe, ito po ay friction. 'Di ba? Ang ibig sabihin ng friction yung nagkukudkuran, 'di ba? Sorry, Southern Tagalog nagkukudkuran eh. Hindi ko po alam kung anong sa dialekto ng Tagalog na sinasalita ng iba, no? Sa iba yata nagkakayasan or nagkukudkuran, no? Nagkukudkuran or nagkakayasan, no? Ibig sabihin may friction, and this can solve social action before it even begins, no? Ang dami na nating narinig na ganyang istorya. Ang dami ng mga misyon ng simbahan sa lipunan ang hindi matuloy-tuloy hanggang ngayon pinapangarap sapagkat meron tayong resource allocation strain, no? At dinadanas yan ng lahat ng lokal kahit ano pa man, no? Hindi natin pagtatalunan kung ano ba ang mas maganda, connectional, congregational o centralisado, kasi kahit ano dun sa tatlo, minsan dinadanas po iyan. Ano po? Now, again, this is a very Protestant challenge, no? Ito po ay challenge nating mga Protestante, bagamat ina-assume ko na lahat tayo rito ay Protestante. Ano po? So this is a very Protestant challenge, no? Kasi pag tinignan no, yung ganyang friction na sinasabi natin, yung resource allocation strain na binabanggit natin, minsan hindi yan problema ng mga hindi Protestante, 'di ba? Nako, problema natin yan, lalo na yung mga simbahang walang denominasyon, yung non-denominational churches, no? Again, this is a very Protestant challenge kasi halimbawa, titignan natin, no, halimbawa, ang mga iglesia ni Cristo, ito po ay ginagawa natin academic purposes, ano po, ang mga iglesia ni Cristo, halimbawa, hindi nila masyadong pinoproblema itong usaping pananalapi, itong resource allocation strain, no? Kasi ang kanilang struktura ay may shield, no? Ibig sabihin, ano yung shield? Sa iglesia ni Cristo, ang ginagawa nila, ang bawat lokal na simbahan, no, nagre-remit ng koleksyon, nagre-remit ng handog, no, ng abuluyan papunta sa central office. At ang central office, so ang kanilang central office, ang magbababa
ng social services sa pamamagitan ng kanilang lingap sa mamamayan or aid to humanity, no? Kasi nga meron silang central administration, meron silang sentralisadong pamamahala at meron silang corporate arm, yung kanilang FYM or Felix Y. Manalo Foundation na social civic, no? So ito yung sinasabi natin na yung problema na yan sa budget, very Protestant yan, no? As the pastoral result, a local minister does not experience a zero-sum anxiety. They do not have to choose between repairing the chapel roof or holding a medical mission because yung mga ganyang bagay ay ginagawa na ng kanilang sentral, no? Ng kanilang sentral na pamamahala, no? Kung hindi ako nagkakamali, kahit ang sahod ng mga ministro sa loob ng iglesia sentralisado. So ibig sabihin, ikaw man ay ministro na nakatalaga dito sa lokal ng Gibraltar sa Baguio o ikaw ay ministro na nakatalaga sa lokal ng Cubao diyan sa Quezon City, no? Merong iisang uri ng pagpapasweldo, no? So ayan, no. Hindi natin sinasabi na ito ang pinaka the best na option, no? Pero binibigay lang natin ito bilang academic discussion na sa ibang denominasyon medyo hindi nila iyan problema. Ano po? Hindi natin sinasabi na sa susunod nating konferensya general, no, gawin natin ito, no, magsentralisado na rin tayong pamamahala. Hindi po, no? Pero ito lang ay pagpapakita na sa iba pa lang ng mga denominasyon, no, medyo hindi nila problema yung ganitong klase ng constraint, no? Pangalawa, ito po, bukod sa problema, no, sa alokasyon ng budget, no, isa sa mga nananatiling problema ng ating iglesia, tayong mga protestante, no, sa pagmimisyon ay yung ating ecclesiastical friction, no? Naulit na naman yung salitang friction. Ibig sabihin, sabi dito, pastors, church workers, people of church do not lead theological monoliths. Ano pong ibig sabihin nun, no? Hindi daw po tayo nagpapastor ng isang mga tuwid na monolitiko. Ibig sabihin, sa loob ng simbahan, sa loob ng ating iglesia lokal, at mamaya po tatanungin ko po kayo, sa loob po ng ating mga iglesia lokal, no, hindi pare-parehas ng social consciousness ang mga tao. No? Hindi sila pare-parehas ng social consciousness. No? So, halimbawa, no, sabi dito, the moment a pastor begins to address structural social issues or allocate church assets to social justice, they spark internal pushback, sabi ni Kroll sa kanyang pag-aaral, no? At sabi ni Kroll, maganda yung binabanggit niya eh. Minsan daw, ang mga simbahang protestante, pwede mong hatiin sa dalawa pag pinag-uusapan yung ecclesiastical friction. Yung mga hyper-spiritualized na naniniwala sa vertical ministry, no, at yung mga naniniwala sa horizontal ministry, no. Pag sinabing vertical ministry, ito yung mga miyembro natin sa loob ng iglesia na ang talagang goal ay save souls, save souls, save souls, no. Ito yung ang mga goal. Sorry, no, baka may ma-offend, no. Ito yung mga tinatawag ko na sobra yung pagka-hallelujah, di ba? Grabe yung hallelujah, no. So parang may mga ganun tayong miyembro sa iglesia, no? Minsan maririnig mo sa kanila, naku, ang UMC dati 300,000 yan eh, bet ngayon 100,000 na lang ang miyembro natin. Hindi na kasi tayo nagba-Bible study, di ba? Minsan maririnig mo yan sa mga UCCP, lalo na yung sa mga medyo hindi umaayon, no, sa UCCP National, no, na parang naku, masyado na kasing ang UCCP ngayon, wala nang ibang ginawa kundi mag-preach ng social justice, nalilimutan ng mag-Bible study, nalilimutan ng mag-ganito, nalilimutan ng mag-campus ministry. Yun daw po, sabi ni Kroll, hindi ako ang may sabi, ay vertical ministry, no? At the same time, meron namang horizontal ministry, no? Pag sinabi mong horizontal ministry, ito naman yung mga miyembro natin na naniniwala na hindi, no? Okay yan Bible study, pero kailangan ina-address natin, no? Dapat tinutuntun natin, dapat binabaka natin, no, ang mga pangailangan iyan, no? So may friction, no? Pero sabi ko nga, hindi naman masama pagsamahin yung dalawa, di ba? Pwede naman o posible naman ng iglesyang makahaleluya, pero nagmi-mission sa labas, no? Pero nagsasalita sa mga isyong panlipunan, no? At halimbawa, tignan niyo po, no, yung friction na sinasabi ko. Halimbawa, tignan nyo, ito ay pag-aaral na ginawa, no, sa Amerika. Sana nga ay may ganito ring pag-aaral dito sa atin sa Pilipinas eh. Pero
bihira, no, yung mga may interest sa ganitong klase ng research. Kasi usually sa Amerika, ang gumagawa nito ay Pew Research Center, no? Pero sa atin kasi bihira yung ganito, no? Ito yung sinasabi nating ecclesiastical friction. Makita nyo, no? Tignan nyo po, halimbawa, sa linya ng mga Metodista, ina-assume natin na ito ay United Methodist Church, no? Makikita nyo, no, na half, no? Higit sa halos kalahati, that is 40%, no? 40% of the members identify as what? Identify as Democrat, no? Yung partido na kulay blue. At the same time, kalahati rin ng miyembro ay kulay red. So nag-identify as Republican. Ibig sabihin, hating-hati, no? Hating-hati. So napaka-challenge talaga. Napaka-challenge talaga para sa ating mga manggagawa. Paano nga ba magmimisyon? Paano nga ba magsasalita laban sa injustisya sa isang simbahan na ganyan ang division, no? Ganyan ang pagkakahati, no? Hindi tayo katulad halimbawa itong mga Reformed Judaism na to, no? Judaism naman ito, no? Talagang majority sa kanila, masasabi mo na more than half ay galing sa isang ideolohiya, no? Or yung AME, no? African Methodist Episcopal Church. Ganun din, no? Yung Episcopal Church, medyo mataas din, no? Medyo monolithic sila. Although hindi sila sobrang monolithic, medyo, no? More than half, no? At yung ELCA po ay Evangelical Lutheran Church in America. Makikita nyo yun na medyo mahaba, no? Pero the rest hindi na ganun. Hating-hati na, no? Southern Baptist, Church of God, may Church of God din dito sa Pilipinas, hindi po ba? Pati mga Adventist, pati nga mga Katoliko, no? Metodista, Baptista, pati mga Presbyterians, no? So sana may mga ganito tayong pag-aaral, no? Sana magandang silipin yung ganyan, no, sa konteksto ng UCCP, ng UMLIP or ng UMC. Ano po? Another example, sabi dito, no, na ginawa ng Pew Research Center, no? Na pinangunahan ni Ryan Burge, no? Maganda po yung kanyang data. At very recent lang, no? 2019 ito, no? Tinanong niya yung mga clergy, mga pastor, mga manggagawa, kung papayagan ba ng simbahan mo ang same-sex marriage, magkakasal ka ba ng mga bading at tomboy, no? Makikita nyo na sa ating mga mainline Protestants, Methodist, Episcopalians, Lutherans, no? Malaking bahagi sa atin ang nasa yes. 49 to 14%. Yes, magkakasal kami. Pinapayagan naman eh. Di ba? Kung ang tanong halimbawa sa konteksto ng Emily, kunwari, kapag ba sinabi ng disiplina ng Emily na pwedeng magkasal ng bading, magkakasal ka ba? Di ba? Or sa UMC, pag ba sinabi ng disiplina ng UMC na pwede ka na magkasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae, magkakasal ka ba? No? So ganyan, no? Pero sa mga evangelical circles, no, particularly yung mga Southern Baptist, no, dito sa atin, ang counterpart ng evangelical, mga born again di ba? Talagang staunchly very conservative talaga sila, no? Pero makikita nyo, hating-hati, lalo na sa linya nating mga mainline, sa ating mga protestante, hating-hati, no? So ibig sabihin, half of our clergy ito hindi pa ito laipo, magkakasal daw sila, no, ng mga same-sex people. Yung half naman, we will assume na hindi. So grabe yung friction, ano po? May friction talaga, no? Hindi lang natin pera yung problema din natin yung ideolohiya sa loob ng simbahan. Ano po? Ito naman sa pag-aaral na ito, education versus income by denominational family. No, makita mo na ito yung mga nakapag-aral, no? Sino-sino ba? Anong mga denomination ba yung mas may miyembro na aral at higit sa lahat may pera, no? Bagamat American ito, no, siguro baka pwede ring ilapat ito sa konteksto natin, or maganda nga kung meron sa atin na makagawa ng ganitong klase ng pag-aaral, no? Kasi halimbawa tingnan nyo sa Amerika, no, ang Episcopal Church nandirito. So ibig sabihin karamihan ng mga miyembro aral, no, aral at may pera, no? Ang Presbyterian Church nandirito rin. Ang United Methodist Church nandirito sa gitna, no? Yung other Christians nandirito sa mas mabababa, no? So ibig sabihin talagang may friction. Hindi talaga monolithic ang ating mga iglesia, no? Ang hirap, no? Ito pa, no? Simpleng usapin lang din iyan, no? Support for social issues by religious tradition, no? Abortion should be legal, no? Transgender people is a positive change. Homosexuality should be accepted. Gay and lesbian people should be allowed to marry. Makikita natin na sobra talaga yung pagkakahati.
sobra yung ecclesiastical friction na tinatawag, no? Sa mga main line, 71, 72, 39, no? 69, no? So talagang ang hirap, no? Mahirap po. Ngayon, sabi rito, bakit siya nagkakaroon ng hindrance, no? Bakit nagiging problema yung ecclesiastical friction? Bakit nagiging problema ang Big Tent, no? Pag sinabi mong Big Tent, maraming ideolohiya sa loob ng simbahan. Kasi minsan, no, the fear of fracturing a congregation, losing active members, or disrupting denominational peace often cause a chilling effect to maintain ecclesiastical harmony. Diba? Tayo lang naman dito na tayo wag na tayo mag-anuhan, diba? Tawag dito, wag na tayo magpalabok. Pero diba minsan nakakatakot ma-offend yung malaki mag-igles, malaki mag-ikapo, di ba? So nakakatakot ma-offend, no? Naku, sa usapin halimbawa ng UMC, danas natin yan sa nangyaring mga bakbakan, hiwalayan at agawan ng local church sa loob ng UMC, no? Nakakataano talaga, no? Merong mga iglesia sa UMC na yung mayayamang pamilya, no? Hinijak nila na ayaw na namin sa UMC, sasama na kami sa kabila, no? So, ibig sabihin, yan ay isa sa mga problema na kinakaharap natin. Ano po? Ngayon, kung ano ang solusyon dyan, kung ang problemang yan ay nasa lokal, tingin ko ang solusyon din dyan ay nasa lokal, no? Wala, again, monolithic kasi, monolithic yung problema, no? Hindi siya one-liner. So, ibig sabihin, kailangan din ng madaming approach to address that one. Halimbawa, no? At ito po, gusto ko po marinig yung opinion nyo. Halimbawa, no? Nung nakaraang linggo, nag-post ang Christian Youth Fellowship, ang official youth wing ng UCCP, no? Nag-post ang official youth wing ng UCCP ng katagang "Let grace be total. Let us follow Christ and walk in solidarity with the queer people." Sundan daw natin si Kristo at makiisa sa laban halimbawa ng mga LGBTQ. As expected, no, hindi maganda yung kinahinatnan ng comment section, no? At wag po kayong mag-alala, yung mga nakapost po dyan ay hindi po yan mga outsider, no? Inispa ko yan, no? Yung tatlong yan na nakapost ay mga UCCP members talaga. So di ba? Hindi maganda yung naging pagtanggap, no? Mas marami yung naging negative na komento, no? Halimbawa, itong isa na ito, no? Sabi niya, Bible-based church pa ba tayo sa UCCP? O emotional-based na tayo? Bakit ang daming gender? Di ba? Sabi niya gano'n, no? Tapos sabi nitong isa, with all due respect, but as a human being that created with the image of God, I'd rather become comfortable with my discomfort rather than for God, the truth. Yung sabi niya, no? Sabi naman itong isa, as members of the UCCP, naniniwala tayo that God's love is universal. Pero, may pero, no? Ang pag-ibig daw ng Diyos ay universal. Pero, dapat daw, importante rin na i-clarify natin na hindi tayo nag-i-endorso ng same-sex relationship, no? So, again, kanina sabi natin, ang problema pera. Ngayon, problema ito, ecclesiastical friction. Pwede ko po bang matanong, no? Tayo lang naman dito. Sa inyo po bang lokal? Ano po ba ang mga ecclesiastical friction na medyo nakikita niyo? Meron po ba? Meron po ba kayang pwedeng makapagbahagi, no? Sa konteksto nyo, sa inyo pong mga lokal na simbahan, ano po ang mga ecclesiastical friction? Ano po ang mga banggaan pagdating sa ganitong uri ang nakikita nyo? Sige po, Sir Arwin. Hello po. Prof. Narinig niyo po ako? Sa mga Yes po. kasama ko. Kagaya ng nabasa ko rin yan yung sa UCCP kasi ako din po ay bahagi ng UCCP. Ako po ay kinikilalang member din nila. Sa Dasmariñas ano po ako, UCCP, SCP, disciples po ako, member po ako sa kanila. Pero bilang UCCP member din po, hindi naman po natin pinagdiktahan yung theological belief natin, lalo ako Bible-based tayo. Kasi yung kanilang nilalaban kasi para intindihin daw yung ideology yan eh. Yung paniniwala nilang yan. Pero alalahanin natin na
bilang pastor, bilang tayo ay, kahit di ka pastor, kahit ikaw ay member ng kahit ng iglesia, kapag sumasunod ka sa talagang ano ba talaga ang kalooban ng Diyos, yung will ni God. Hindi, wala nang ano dyan, may usapan dyan. Talagang marahas na sasabihin kong tutulpo tayo dyan. Kasi yan ay isa yan sa mga ano yan eh, kumbaga hindi natin pwedeng bibihin ng kasalanan talaga. Yung mahal ng tao, yes. Saka yung universal, mahal ng Diyos lahat. Pero ang pagiging halimbawa yung gawa ng kasalanan, yung ating dapat paglaban na karapatan nila. Actually, yung mga LGBT, makikinig kasi sila sa mga ibang o generation na lesbian or gay, ay hindi ko sila tolerate din. Alam ko mga tunay na may God-fearing na bakla na kung ano ang kanilang katatayuan bilang sila. Hindi nila pwedeng sabihin magsisinungaling sila sa kanilang sariling kung lalaki o babae sila o ano yung nararamdaman. Kumbaga, nire-respeto nila yung babae talaga, lalaki talaga. At talaga naman nandyan sila. Nag-i-exist talaga sila. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat na lang ng karapatan, being entitled na sila na ano. Lahat tayo, pare-pares tao po na may karapatan dito. Pero kasi sa kanila, pag-aralan mo yung kanilang mga ideology na kanila eh. Talagang against talaga sa government and ecclesiastical ano na po eh. Ewan ko lang po, bakit sumilipa na yung ganyan sa mga simbahan? Siguro po nasa end times tayo kaya ganoon po. Yung po sa akin, pananaw ko lang po yun ha. At talagang nasa Bible po talaga tayo dapat mag-stick lang po. Alright, maraming salamat po, no? Totoo yun, no? Sa pagbabahagi ni Sir Arwin sa kanyang lokal, sa UCCP Dasmariñas Disciples Church, no? Isa sa mga ecclesiastical friction na nakikita niya ay yung usapin ng LGBTQ people, no? Talagang mapanghati yan, no? Literal nga na hinati niya ang UMC, diba po? So, mapanghati po yan. Ano po? Ang usapin na iyan ay malalim na usapin, no? Usapin iyan ng mga ideolohiya. At kanina, nabanggit ni Sir Arwin yung pagbabanggit sa end times, no? Usapin pa rin po ito ng eschatological position o position sa eschatolohiya ng ating mga simbahan, no? Maganda po yung kanyang naibahagi, no? Talagang may conviction sa kanyang tinitindigan, no? At yun yung nakikita niya sa kanyang lokal. Sa iba po pa nating mga kasama ritong manggagawa, ano po ba ang mga ano pa ang mga ecclesiastical friction na nakikita niyo sa loob ng inyong church? Aside from LGBTQ, aside from usapin ng inklusyon ng mga LGBTQ, meron pa po ba kayong mga iba pang friction na tingin niyo ay humahati? No? Hindi naman humahati na literal, pero namumutawi, no? Bukod sa usapin LGBTQ, meron pa po ba? May maibabahagi pa po ba kayo? Wala na? Sa amin, sir, Sige po. meron din pong mga siyempre sa political side minsan nakakapagtaka may mga DDS na pastor. Yon nagki-create ng friction sa loob. Dahil pinagtatanggol nila yung mga ganun. Tapos halimbawa nag-post about Palestine yung Gaza genocide. Pinagtatanggol nila yung IDF ganun. So, yun may mga ganun pa rin po mga workers. Yun nakakapagtaka lang dahil siguro nga iba yung pinagagalingan nila na masyadong fundamentalist na evangelical. Parang mas importante yung Hudyo kaysa kay Jesus Christ. Parang ganun. Yun lang, sir. Maraming salamat po, Sir Vladimir. Totoo yun, no? Isa pa sa mga ecclesiastical friction, quote-unquote, na nakikita natin or natutunghayan natin sa loob ng iglesia, maliban sa usapin ng LGBTQ, ay yung usapin halimbawa ng Duterte. Diba? Duterte Marcos na talagang nakupok, hating-hati. Hating-hati ang ating iglesia, no? At tama, maganda yung pagbabanggit sa Israel at sa Palestina na talagang aabutin siguro tayo ng bukas kung i-discuss natin talaga kung
kung sino nga ba ang dapat pindigan sa dalawa, no? Aakutin tayo ng bukas kung talagang pag-uusapan natin kung ang Israel ba noong 1948 na naitatag, no, sa pamamagitan ng Great Britain ay ang siyang Israel din na binabanggit sa Biblia. Talagang isa po yan, no, sa mga hamon, no, na talagang nagbibigay ng friction. Again, maging mindful po tayo, ang ginamit na term ay friction, hindi naman necessarily division. Friction lang, kumbaga umpugan lang, kiskisan lang, sabi nga sa mga bato, no? Nagkakayuran lang, sabi nga ng mga team magkatagalugan sa Cavite, no? Hindi naman division, friction lang, no? So again, kanina, sabi natin, no, ang isa o ang una ay financial constraint, no? Pangalawang hindrance ay ecclesiastical friction. Ang pangatlo, at hindi na po natin ito hahabaan pa, no, ay secular bureaucracy and compliance barrier, no, o burokrasya. Ito, siguro familiar na tayo lang dito, no? Ang hirap talaga kapag mission ay yung pagkuha ng burokrasya ng secular, no? Mapa-permit man iyan, no? Yan man ay government permit, formal NGO registration, social welfare accreditation, no? At sabi dito sa pag-aaral din na ginawa ni How, yan daw ay immense amount of administrative overhead. Ano po, no? So, yan, isa rin yan sa usapan na nagbibigay ng dilemma o nagbibigay ng hindrance, no, sa ating pagsaksi, sa ating misyon ng pagsaksi sa ating mga iglesia, no? Di ba, parang kahapon lang naging usap-usapan yan, tama po ba? Kung kahapon daw ng Lunes na may permit daw po ba ang Iglesia ni Cristo, no, sa pagrarally doon sa White Plains. No, again, ito po ay academic discussion. Ano po, wala tayong sinasabing tama sila or mali sila, no? Pero may permit daw po ba, no, ang INC sa kanilang ginawang pagkikilos protesta, no? Sabi ng ilang miyembro ay wala. No, bakit kailangan ng permit, no? Eh, yung pagnanakaw walang permit, no? Tapos biglang kumuhay naman, no, ang Quezon City LGU na nagsasabi na, naku, may permit sila, no? Tapos biglang sumagot naman si Mayor Isko sa kanyang mga napakapuling sagot na, nako, hindi na kailangan ng permit kung dito lang sa Liwasang Bonifacio kasi para sa lahat naman yan, no? So yan, no, secular bureaucracy. So yung tatlong yan na binabanggit natin, financial constraint, ecclesiastical friction at secular bureaucracy, ang tatlo sa mga pangunahin na hindrance na kinakaharap ng ating iglesia sa pagsaksi, no, ng ating mga iglesia. Ngayon, punta naman po tayo sa part 2 o sa ikalawang bahagi ng ating diskusyon. Ethical guidelines for serving vulnerable population. Sabi natin kanina, hindi tayo lumulubog sa komunidad ng trip lang natin. Hindi tayo lumulubog sa komunidad ng basta lang tayo lulubog, no? Kailangan natin ng ethical guidelines. Napaka-importante ng etika. Pag-etik ka, no, sa paglilingkod natin sa mga vulnerable population. Na-establish na natin na yes, may part ang simbahan sa paglilingkod, may part ang simbahan sa social justice, may part ang simbahan sa pagganap at paggampan sa mga vulnerable population. Ngayon, kapag nandun na tayo sa yugtong iyon ng paglilingkod ng buhay iglesia natin, ano-ano nga ba yung mga ethical guidelines na dapat nating tandaan? Una, the principle of non-coercion. Napaka-importante po nito para sa ating mga manggagawa. Ito yung tinatawag ng ilang mga church people na spiritual autonomy. Ano po bang ibig sabihin nun? Sabi dito, may ethical rule. Faith-based social services must never be weaponized as a transaction for evangelism. Food, medical attention, and disaster relief must be given unconditionally, entirely decoupled from whether recipient ever attends a church service, joins a membership role, or accepts a specific theological confession. Napakahalaga po nito sa pagnimisyon, mga kapatid, no, mga kasama at mga kamanggagawa. Ibig sabihin, ito nga yung tinatawag ng mga Gen Z, kung tayo ay may mga kapatid, pamangkin, anak na Gen Z na no strings attached. Ano po? Walang strings attached. Ibig sabihin, gusto nating mag-mission, gusto nating umakay ng kaluluwa para kay Kristo, pero dapat i-expect natin na sa 10 tao na pakakainin natin ng hinugaw at kape, hindi yung 10 iyan ay magiging miyembro ng ating lokal. At napakahirap naman kung gano'n ang expectations natin.
Di ba? Mabibigo at mabibigo tayo. Mabibigo at mabibigo tayo kung ang dahilan ng pagmimisyon natin ay yung 10 minisyon na natin, ang gusto natin ay matagdag sa ating membership roll. Bagamat walang masama, bagamat alam ko na yun ang goal natin dumami. Sabi nga natin, di ba? Sabi nga ng ating mga bashers, ang UMC dati 300,000 yan eh, ngayon 100,000 na lang. Ang UCCP dati kalating million yan, ngayon ganito na lang sila, no? So may mga ganong issue, no? Gusto natin yun. Pero again, napaka-importante po nito, no? At isa sa mga halimbawa na lagi kong sinasabi, hindi ko pa pangalanan yung iglesia, no? Alam ko, nabanggit ko na po ito nung nakaraang discussion natin, na nung nagkaroon ng gulo sa Marawi, nung Marawi Siege, may mga Kristiyano na namigay ng bigas. Tapos sa loob ng bigas, nakapakete, nakapasok yung Biblia, no? Na parang, okay, di ba? Mayroon tayong ethical rule na sinusunod. Gusto nating maligtas sila. Gusto nating akayin sila kay Kristo. Sino bang hindi? Mission natin yan eh. Di ba? Mateo 28. Humayo kayo, di ba? Binyagan ng lahat sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero hindi sa ganung paraan. Kasi tingin niyo ba mga kapatid, kung gawin natin yan sa mga kapatid natin Muslim, yung tumulong tayo pero ang tulong natin may nakapalaman na Biblia, literal. Literal. Tingin ba natin maaakay natin sila? Hindi. Lalo lang magiging resistant ang mga yan, no? Sa paglapit sa simbahan. Ano po? Tandaan natin, yung agape, unconditional love, no? Kasama sa pagmimisyon natin ay yung paniniwala na ang pag-ibig walang kondisyon. So nagmi-mission tayo dahil gusto nating mag-mission. Bagamat ipinapanalangin natin na yung mga minisyonan natin eventually maging anak iglesia, 'di ba? Ganyan naman tayo dumami mga protestante, anak iglesia, 'di ba? Ang EMLIF, anak iglesia, 'di ba? Maraming anak iglesia. Ang UMC, madaming anak iglesia na naging lokal na. Ang UCCP, maraming anak iglesia na naging lokal na. Bagamat 'yun ang goal natin, no? Gino-goal natin na ang pinagmimisyonan natin, no, tong mga community na to ay maging anak iglesia. Huwag nating kalimutan na mayroong agape, may unconditional love. And whether or not they ended up as a member of our church or as a member of our local church, it does not matter. What matters is that we have shown them the agape, yung pag-ibig na tinanggap natin. Ano po? Bitawan natin yung extra eclesiam nulla salus, no? Bagamat yan ay doktrina ng Iglesia Katolika at ng ilang mga denominasyon, no, yung paniniwala na there is no salvation outside the church. So kailangan nandito ka, 'di ba? Gumawa ka ng misyon, sumaksi ka sa social justice, nagpunta ka sa isang pulutong ng mga squatter diyan sa lungsod, no? Tapos ang preaching naman natin ay pag hindi ka naman member dito, hindi ka naman maliligtas. Bagamat alam ko hindi yan common sa mga protestante, no? Hindi yan common kasi napaka-ecumenical nga natin, di ba? The mere fact na ang Philippine Christian University ay ang Board of Trustees ay hinahati ng UCCP at UMC, no? Ibig sabihin, medyo wala tayo sa ganitong punto, no? Pero sana huwag tayo umabot ng uri ng pagtanaw. Huwag tayo umabot sa extra ecclesiam nulla salus na pananaw. Ano po? So yan, yun ang number 1, no? Principle of non-coercion, no? At balikan natin ang Biblia, no? Sa Luke 17:11-19, no? Sa Kabanata 17, talata 11 hanggang 19 ng Lucas, pinagaling ni Jesus ang 10 may ketong. Pansinin niyo po mga kapatid, mga kasama, sa talata 17. Sabi niya, di ba 10 ang pinagaling ko? Nasa ng 9? Bakit hindi bumalik at nagpasalamat sa Diyos? Di ba? Pero ikaw na bumalik, rise, go. Your faith has made you well. So, ibig sabihin kahit si Jesus aware. Although hinahanap niya, 10 yung pinagaling, hinahanap niya yung Sam, no? Hindi naman sinabi na huwag nating hanapin. No? Hanapin natin, nag-mission tayo dun sa lugar na yon. Hanapin natin, o nasa na si Ka Bebang, bakit wala siya ngayon? O nasa na si Ka Benito, bakit wala siya ngayon? No? Pero again, agape. No strings attached, no? Kahit si Jesus hinanap niya yung Sam, pero di niya sinabi na pabalikin niyo yan dito. Sabihin niyo dun sa Sam na yan, magpatira pa, magpasalamat. Hindi. Isa lang yung bumalik. At hindi na siya pinaghanapan ni Jesus. Di ba? Hindi na siya pinaghanapan ni Jesus. Sa 10 pinagaling, may isang bumalik. So, ganun din yun, no? Sa 10 na binigyan natin ng lugaw sa iglesia lokal, baka isa lang ang maging miyembro, no? Hindi ko sinasabing hindi maganda yon, no? Hindi ko sinasabing maganda yon, pero hindi ko bagang sabihin.
bukas tayo sa katotohanan na hindi lahat ng minimisyonan ay babalik at nagiging miyembro. Ano po? So that's number one, no? Yung tinatawag na principle of non-coercion. Pangalawa, no? Kung merong principle of non-coercion, may principle din po ng non-exploitation. Sa pagmimisyon natin, isa sa mga etika or ethics or mga dapat nating tandaan, yung konsepto ng absolute confidentiality. Ibig sabihin nun, the vulnerable population, especially victims of domestic abuse, human trafficking, yada yada yada, must never have their stories, private struggles, or photographs exploited for the church's promotional materials, financial reports, or social media updates. Oops, bago tumaas ang mga kilay natin. Naiintindihan ko po na nagre-report tayo sa mga komperensya annual. Gets ko po yun, no? At hindi ko sinasabing mali. Hindi naman natin sinasabi na wag nang mag-picture. Ang UCCP nga, may UCCP cares pag tumulong. Diba? Ang UMC nga, kapag tumulong, merong from the people of the United Methodist Church. Hindi naman sinasabing ganon, no? Ang sinasabi lang dito sa principle of non-exploitation, wag naman sana maging panggatas. Huwag naman sanang maging frente. Huwag naman sanang umabot sa punto na epal. Di ba? Ang mga politiko natin, epal. Nagbigay ng sapatos, may pirma nila. Di ba? Huwag naman sana tayong umabot sa gano'n. No? Huwag naman sanang umabot na yung lugaw natin ay ang itlog ay courting UMC. Di ba? Huwag naman tayong umabot sa gano'n. Yun lang naman ang tinutukoy nito. Hindi sinasabing masamang mag-picture. Hindi sinasabing masamang mag-photograph. Hindi sinasabing masamang mag-ganito, masamang mag-ganyan. Pwede po. Lalo na kung may mga reports tayo na kailangang i-report sa ating distrito. May mga reports tayo na kailangang i-report sa mga komperensya annual. Walang masama, no? Pero sana, bilang parte ng etika, ng ethical rule, no? Sana naman, huwag tayong umabot sa ine-exploit na natin ang mga taong minimisyonan natin, no? Tandaan, maganda yung Mateo 6:3 hanggang 4. Kung anong ginawa ng kanan, ay kaliwa, kung anong ginagawa ng kanan, hayaan mo nang hindi malaman ng kaliwa. Yun lang yun, no? Again, hindi sinasabing huwag mag-credit. Ano po? Hindi sinasabing pumunta kayo doon sa isang lugar na puro urban poor at sabihin mo, naku, secret, taga dito kami sa church na to, pero bawal sabihin. Hindi naman gano'n. No? Pero ang sinasabi, huwag lang tayong hahantong sa punto na na-exploit na itong mga taong ito. No po, tandaan natin, Imago Dei. No? Kanina agape, ngayon Imago Dei. Ang lahat ng tao ay nilalang sa wangis ng Panginoon. Imago Dei. Bigyan pa rin natin sila ng dignidad. Ano po? Tayo lang naman dito naniniwala naman ako. For sure, alam nyo kung saan church ito. No? Familiar kayo. No? Familiar po kayo sa church na yan. No? Tayo lang yan. Wala namang lalabas. I assume, no? 14 lang po tayo dito. Ito po ay halimbawa sa isa sa mga pakiramdam ko nagtatanggal ng Imago Dei. Nagpakain ka sa labas, pero yung mga pinakain mo nasa ang rehas. Bawal sila pumasok sa iglesia lokal mo. No? Kasi madudumihan, kasi masisira yung mga damo, kasi magugulo sila, kasi mababaho sila, no? Kaya papakainin mo sila from the outside, no? Nagbibigay ka ng pagkain mula sa record. Nasaan po ang Imago Dei pag ganyan? Ano po? May picture pa. No? May picture pa, no? Ito, opinion ko lang. Okay lang po kung tayo pare-pares ng opinion, no? Pero again, sinasabi natin, huwag nating i-exploit ang mga vulnerable people, no? Huwag nating i-exploit. Tanggapin natin na kahit gaano pa kahirap yan, kahit mahirap pa sa daga, may Imago Dei. No? Kahit yan pa ang pinakamahirap na tao, pinakamakasalanan ng tao, pinakabaklang tao, pinakatomboy na tao na makakasalamuha mo, Imago Dei. May imahe ng Diyos na namumutawi sa Kanya. Ano po? Again, hindi tayo ang Mesiyas. Hindi tayo ang Mesiyas, no? Sa pagmimisyon, sa pagsasalita tungkol sa may nagsabi. No? Sa pagmimisyon, Pastor John, amen, no? Sa pagmimisyon, no? Sa paggawa, sa pagsaksi ng misyon, hindi tayo ang Mesiyas. Yung message dito ay sinadya ko kung letter M small, no? Hindi tayo ang Mesiyas. Hindi tayo ang magliligtas. Ano po? Pangatlo, again, nakadalawang principle na tayo, no? Panghuling principle na.
No? Kung ang unang principle ay principle of non-coercion, ibig sabihin pagtanggap na hindi lahat magiging miyembro kapag minisyonan. Pangalawang mission ay pangalawang principle ay principle of non-exploitation. Ibig sabihin paniniwala na lahat ng tao may imago Dei, lahat ng tao ay may imahe ng Panginoon. Ang pangatlo pong prinsipyo ay principle of informed consent and participant agency. Maganda po, alam niyo po yung pag-aaral na ginawa ni Corbey at ni Pickert dito. Ang sabi ni Corbey at ni Pickert sa kanilang pag-aaral, huwag daw po tayong mag-mission na hindi natin kinukonsulta yung ating pagmimisyonan. Alam ko ginagawa na natin yun eh. Pero minsan sumasablay pa rin tayo sa ating mga lokal. Do not design or execute programs for a vulnerable community without designing them with them. Hindi ka pwedeng mag-mission sa isang lokal na hindi ka pwedeng mag-mission sa isang pangkat ng tao na hindi mo naman kinonsulta yung pangkat ng tao na iyon. Ano po? Remember, Mark 10:51, Marcos G:51. Then Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" The blind man said to him, "Rabbi, Rabboni, let me see again." Malinaw. Ano po? Sabi natin, huwag kang magmimisyon nang hindi mo kinukonsulta yung pagmimisyonan. Ganun din naman si Jesus Di ba? Alam naman ni Jesus na bulag yung lumapit. Halata naman siguro. Di ba? Pero si Jesus, tinanong niya pa rin, sige, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Anong trip mo ngayon? Anong pagagalingin natin for today's video? Di ba? Hindi naman siguro tanga ang Panginoon natin para, piling ko naman, ito ay tanong na anong tawag doon? Sarcastic question ni Jesus yan, no? Piling ko naman, hindi naman ganun kawalang common sense si Jesus. Hindi posible bang alam niyang hindi bulag yon? No? Alam niyang bulag yon. Pero tinanong niya pa rin. No? Tinanong niya pa rin yung bulag. Sige, tol, anong gusto mong pagalingin ko ngayon? Diba? Kahit nga ang mga doktor ganyan di ba? Minsan halata naman ng doktor kung ano yung problema mo, dilaw na dilaw ka na. Jaundice ka na. Tapos tatanungin pa rin sa'yo ng doktor, ano yung problema mo? Diba? So, ganun din po tayo sa pagmimisyon. No? Huwag tayong arya ng arya dahil lang inspire and on fire and with fire tayo with the Holy Spirit. No? Konsultahin muna natin yung ating mimisyonan. Sabi ni Jesus sa bulag, anong gusto mong pagalingin ko sa'yo? Kahit very obvious naman na ang gusto ng bulag ay pagalingin ang kanyang mata. Kaya yung bulag na mismo nagsabi, bro, nais kong makakita. Rabboni, Rabbi, no? I want to see again, sabi sa ibang English translation. So, ganun din po tayo, no? Halimbawa, pag-mission sa mga katutubo, sa mga indigenous people, ako po ay very particular, no? Bilang taga Baguio, bilang taga Cordillera, no? Hindi tayo mission sa mga katutubo, no? Pero, again, sa pag-mission halimbawa natin sa mga katutubo, kinikilala natin yung kasaysayan ng colonial missionary practices paired with evangelism and systemic erasure of native culture, heritage, and ancestral land ties. Ano pong ibig sabihin nun sa madaling sabi? Hindi ka mag-mission sa mga katutubo, sa mga iguro ng Cordillera, o sa mga lumad ng Mindanao na hindi mo kinikilala na malaki ang papel na ginampanan ng iglesia. Kahit anong iglesia, no? Malaki ang papel na ginampanan ng iglesia sa pagpapahirap sa mga taong yan. No? Halimbawa, sa mga indigenous people, no? Ito po ay established, no? Napatunayan ito, no? Halimbawa, sa Canada, meron silang mga tinatawag na residential schools, no? Itong mga residential schools na ito ay mga school kung saan ang mga katutubo, mga native Canadians, no? Mga aboriginal ay ipinapasok doon sa school na yan para gawing puti. Hindi man literal na puti, pero para ituro ang values ng mga puti. Na po, at napakasakit yan para sa mga katutubo. Ginawa din po yan ng mga Amerikano dito sa Cordillera, dito sa Baguio. Ano po, dito sa Baguio, nung unang dumating ang mga Amerikano, ang una nilang sinabi sa mga Igorot ay, yung klase ng sayaw na meron kayo, pang demonyo. No? At historically proven yan. No? Ang dami pong libro na nakasulat na ganyan talaga ang pagtanaw ng mga Amerikano sa mga Igorot. Ano po? So, kung magmi-mission tayo sa mga taga-Cordillera, importante na silipin natin. Importante na tignan natin, no? Kung gaano nakasakit ang simbahan natin
sa mga taong ito. Ano po? Halimbawa, yung sinasabi natin residential schools, alam niyo po ba na mayroong 2,205 grades na na-identify sa Canada? Ibig sabihin, marami pala sa mga bata na ito na pinasok sa residential school, sa pilitang pinasok, ay namatay dahil sa pambubugbog ng mga pari at mga madre, no? Dahil sa gutom, namatay sila. At ngayon nakalibing sila, walang nakakaalam. Pero nakita lang na meron silang mga grave, no? Kaya nga sa Canada, meron silang Commission on Truth and Reconciliation. No? So ayan, yun yung isa sa mga halimbawa, magmi-mission ka sa mga katutubo, papasukin mo yung mga aita, no? Pero kailangan kinikilala mo na madaming beses ang nanakit sa mga aita, hindi naman kapwa aita eh. Tayo, ang simbahan, ang iglesia natin, 'di ba? Kaya nga nung nakaraang 2022, nag-sorry si Pope Francis sa mga katutubo ng Canada dahil sa residential school. No? Humingi siya ng tawad sa naging papel ng Roman Catholic Church sa pagkamatay ng libu-libong mga bata na ito na hanggang ngayon, walang pangalan. Hanggang ngayon, hindi natin kilala. Nung nakaraang General Conference, no, kung nakakabalita po kayo sa Methodist Church, no, nag-sorry ang UMC sa mga Hawaiian people, sa Native Hawaiian, sa ginawa nila sa reyna ng Hawaii. No, dati po kasi may reyna ang Hawaii eh. Bago maging estado ng Amerika ang Hawaii, independent country po yan. Pinasok ng mga Amerikanong Metodista dahil marami silang tanim na tubo at pinya, no, at sinakop, no, at biglang kinulong yung kanilang reyna. Ngayon, it's too late, 2024 na, nag-story ang UMC. Ano po? So, magmi-mission tayo sa mga katutubo. Dapat kilalanin natin na nakasakit tayo sa kanila. Ano? Halimbawa, gusto nating mag-mission sa mga Muslim communities. Kasi sabi natin, yes, tinanggap ko na talagang may papel pala ang iglesia ko sa pag-mission, sa social justice. Gusto mo mag-mission sa mga Muslim communities. Hindi basta-basta yun. No? Hindi natin gagawin yung katulad ng ginawa ng iglesia lokal na sinasabi ko kanina na nagpalaman ng Biblia sa bigas, literal. No? Papasok ka sa pagmimisyon sa Muslim communities, no? Dapat aware ka saan sa political and religious sensitivities, lalo na sa trauma ng isang Christian-dominated state and policy region like Mindanao. Alam niyo po, maraming beses na akong nakarating sa Mindanao at maraming beses na akong nakalibot sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato City, maging sa South Cotabato na parte ng Soc Sargent. At iisa ang sentimiento ng mga Muslim nating kapatid doon. Pakiramdam nila, mas malapit sila sa mga Malaysians at Indonesians kaysa mas malapit sila sa ating mga taga-Maynila. Ano po? So, dapat kinikilala natin yun. No? Kinikilala natin yun kung gusto nating mag-mission sa kanila. Ano? Sinasabi natin dyan, no? Paternalistic and Islamophobic biases. No? Halimbawa, ang mga Muslim, particular na yung mga Maranao, yung mga nanggaling sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, meron po silang konsepto ng marataba. Ito pong marataba na ito ay walang katumbas na salin sa Tagalog. Wala siyang Filipino counterpart, wala rin siyang English counterpart. Ang ibig sabihin ng marataba ay mataas na uri ng dangal. Yun, ito yung dangal na handang pumatay. Handang pumatay sa ngalan ng dangal. Ano po? So, sabi dyan, salitang Maranao na nagagamit ng Pilipino para sa napakataas na uri ng dangal. Hindi lang simpleng dangal, hindi lang to simpleng dangal na katulad ng dangal ng mga Tagalog o dangal ng mga Ilocano. Ito ay dangal na kayang magbuwis ng buhay. May marataba ang mga Muslim. Ano po? So, ibig sabihin, papasok ka sa isang Muslim community, magbibigay ka ng tulong dahil nasalanta sila ng bagyo, dapat kinikilala mo na may marataba yung mga yan. At hindi mo sila basta-basta mako-convert. Hindi mo sila basta-basta mapag-betray na gaya ng ginagawa ng mga Baptist na tatawagin ka. 5 minutes lang. 5 minutes, can you accept Lord Jesus as your Lord and Savior? Kasi once saved, always saved. Hindi. May marataba sila eh. No? So yan yung sinasabi, no? Yan yung isa sa mga ethical considerations natin, no? Halimbawa pa, no? CDL, Persons Deprived of Liberty, no?
Hindi ka naman papasok sa mga presuhan na basta-basta lang. No? Dapat daw, sabi sa pag-aaral ni Q, dapat yung pagpasok mo sa mga PDL no, ay kailangan nakafocus ka sa holistic rehabilitation. No? Ibig sabihin, nakikita mo itong mga preso bilang tao, no? Bilang tao na may malawak pang kinabukasan sa labas ng rehab. Hindi ka papasok lang sa city jail para magbigay ng lugaw. Ano po, no? Ganun din sa mga urban poor community, no? Again, sabi natin, Imago Dei. Kahit naman mahirap pa yan sa daga, may imahe yan ng Diyos. Ano po, ganun din sa mga university people, no? Papasok ka ng misyon sa mga university people. Alam mo naman na ang karamihan sa mga estudyante sa mga pamantasan ay talagang very liberal, very progressive. Napatunayan na yan ng mga datos. Ano po? Napatunayan na ng mga datos na sa mga pamantasan, sobrang progresibo. Wala talagang lugar minsan ng relihiyon. No? So, hindi ka pwede na basta ka nilang papasok sa UP, may dala kang placard. Sasabihin mo dun sa placard, repent! For the kingdom of God is coming today. Talagang hindi epekto ng mission yun. Ano po? So may mga kinukonsidera tayo sa mga abused women, no? Ganyan din sa mga babae, no? Sa mga abused women, may mga kinukonsidera din tayo. The primary focus must always be the immediate safety, psychological healing, and legal empowerment of the woman. Ano po? Maging sa mga elderly. Ano po? So, ayun, balikan natin, no? I-recap natin isa-isa, no? Tatlong prinsipyo na kailangan nating tandaan, no? Kapag gusto nating maglingkod sa mga vulnerable populations, tatlong ethical na prinsipyo. Principle number 1, spiritual autonomy or principle of non-coercion, pagtanggap sa ating sarili na hindi lahat ng minimisyonan magiging miyembro ng iglesia. Principle number 2, principle of non-exploitation. Ito po ay paniniwala na ang lahat ng tao ay imago Dei, ang lahat ng tao ay may dangal pa rin, no? Principle number 3, the principle of informed consent, gaya ng ginawa ni Jesus. Hindi tayo papasok basta-basta sa mga mission field, no? Sa mga mission field nang wala tayong sapat na bala para pumasok dito at walang sapat na pagkilala sa naging papel ng mga Kristiyano sa pagbibigay ng sakit at sakit sa mga mission na ito. Ano po? Ngayon, bago ko po ibigay o bago ko po i-presenta yung magiging final na papel na napag-usapan namin ni Ms. Jessica, pwede po ba tayong magkaroon ng interactive reflection? Walang tama, walang maling sagot. Nais ko lang pong marinig yung inyong mga kuro-kuro. Ano po? Again, safe space po ito, no? Kahit ano po ang ating theological leaning, no? Tayo man ay theologically conservative, progressive, or centrist. Safe space po ito. Pero nais ko lang po marinig yung inyong opinion. May kaunti pa muna tayong oras. Meron po ako ditong 4 na scenario, no? At nais ko pong maringgan tayo bilang mga manggagawa. Saan kaya tayo titindig, no? Sa 4 na ito. Una, ito po. A prominent wealthy politician approaches your local church offering a 500,000 donation to sana all 500,000 mag-donate to fully fund your struggling daycare and feeding program for the next 2 years. However, this politician has been widely linked by human rights groups and local media to cases of extrajudicial killings and land grabbing in your province. Mga agaw ng lupa. Ang sabi ng inyong konsilyo, sabi ng Church Council, dahil desperado na tayo na maka-secure ng financial future at bayaran ng ating nag-accumulate na BIR structural penalty, tanggapin na. Kahit pa medyo sira-ulo yung politikong nagbigay. Sabi ng konsilyo, the Lord can use unrighteous wealth for righteous causes. Ano po ang opinion nyo dito? Saan po kayo titindig sa ganitong pagkakataon? Hindi ko po bang maringgan kayo ng haka-haka, puro-puro? Ay, good evening, Professor. Si Jinjane Dukay po ito. Yung, sir, yung Sige po. opinion ko po. Dapat hindi. Kasi may values na dapat panindigan ang isang organization na hindi dapat pwedeng mag-compromise
kahit na po may kakulangan sa financial ang church, sabihin na, no, may pangangailangan na kinakailangan tustusan, hindi pa rin tama na makipag-deal sa ganong klaseng donations. Tapos, pangalawa po, ano na lang din yung sasabihin ng mga members pag nalaman nila na ganon, kasi parang compromising values nga po yun. Tapos, ang pangalawa, kung sasabihin din, syempre, mararamdaman din yung nagbigay na pwede pala yon. So, bakit hindi ko rin gawin sa iba? Itong church na maaari pa sila, maaari pa siyang maging example na itong church ito tumanggap. Bakit kayo? Hindi kayo po pwedeng tumanggap dun sa kabilang church. So, hindi po rin maganda yon. Tapos po, syempre, pagka yun po nalagay sa alanganin, nagkaroon ng pre-trial or what, mababanggit pa yung church na tumanggap. So, sa tingin ko, karapat-dapat lang po na manindigan ang church na hindi dapat tanggapin yon. Yung second po is to have a faith in God na God will provide the resources. Hindi po dapat tumanggap ng gano'n na walang reliance sa God. Kasi in the first place, it's simbahan ng Panginoon. So, naniniwala po ko na kung may pagkukulang man, si God hindi nagkukulang. He will provide the things that the church needs. Yan po. Good evening po sa lahat. Ayan, salamat po, Ma'am Jean, no? Napakaganda yung sinabi ni Ma'am, no? Natandaan ko meron siyang 5, no? Meron siyang 5 puntos na binabanggit, no? Sabi niya, no compromise. Hindi ko i-compromise yung 500 kyaw na yan para sa gawain ng Panginoon. It's compromising values sabi niya sa pangalawa, no? Tapos maganda yung sinabi niya pangatlo, magkakaroon daw ng kaisipan na, pwede pala yun, no? Yung mga politiko, no? Sa tandaan natin, ang nature ng mga politiko na ito ay maging hunyango. Wala tayong pinapangalanan, no? Pero totoo, nature ng mga politiko maging hunyango, di ba? So, hindi yan nandiyan sa simbahan na yan para kilalanin si Kristo. Nandiriyan yan para mangampanya. Malamang, ano po? At maganda yung pang-apat at panghuli niyang sinasabi. Kapag pumasok dito ang legalidad ng free trial ng batas, nako, baka madami pa ang simbahan natin, no? At yung panghuli niyang binabanggit, manampalataya sa Panginoon, no? Na nagpo-provide siya. Okay po, magandang salamat po. I strongly agree sa mga sinabi ni Ma'am Jean, sabi ni Sir Alem Jude Oli. Tama po. Meron pa po bang ibang answer? Same scenario. Meron pa pong gustong magbahagi. Thank you po, Ma'am Jean. Ang ganda po ng inyong pagkakabahagi. Meron pa po? O talo na tayo sa pangalawa. Pangalawang scenario. Sige nga, talon nga po tayo sa pangalawa. Sige po. Ito po yung pangalawa. A young woman who is an active youth leader in your church comes to your parsonage in the middle of the night, bruised and terrified. Madaming pasa, natatakot. She reveals that she is being physically and sexually abused by her stepfather, who happens to be the church's primary lay leader and a major financial lang, di ba? But your district super reputation. Pwede po ba akong makarinig sa inyo kung saan kayo talagang ano lang po ito, hypothetical lang. Sige nga po, ano po kaya dito? Paano po kaya tayo titindig? Ano pong maikukuro-kuro po ninyo bago tayo magtapos? Meron po ba? So, gusto ko sumagot. Puti na lang. Pastor Jonah. Pastor Jana, Puti na lang hypothetical lang kung hindi, Gina naman ako.
Okay. So, sa Nakakatawa. akin, sa akin ay, hindi kailangan ikanlong ang mga predators. Actually, predator ito. So, pwede naman siyang i-handle quietly. Totoo naman with, paano ba yun? With discretion, ano yung, kumbaga discreet na, i-handle. Pero hindi dapat itinatago at hindi dapat tinatakasan, inuupuan. Kung sakali, hindi mo kasi lang dapat isaalang, madalas kasi ang nangyayari ay ang pagprotekta doon sa mga predators na yan dahil sa sila ay may power, dahil sa sila ay mayroong malaking ambag doon sa simbahan. At ang pinakamalala, lagi nating inaalala yung denomination's reputation, o di ba yung ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa ating simbahan. But actually, kahit naman saan nangyayari yan. Pero ang mahirap, yung biktima ka na, tapos hindi mo pa siya titindigan, yun, feeling ko, ay dapat matigas tayo doon bilang mga manggagawa, bilang mga pastor, na dapat tindigan natin kung ano ang makatarungan, ano ang tama, at hindi tayo dapat kailanman magpoprotekta doon sa mga mapang-api at mapanamantala, no, na mga, lalo na higit sa mga bata. So, nag-beg naman siya ng confidentiality at saka ng shelter, ibigay mo yon, no? Pero kailangan matulungan mo ang batang ito na maka-seek ng justice at saka ng safe space. Ayun. Thank you. Salamat po, Pastor Jonah. Maganda yung sagot ni Pastor Jonalyn. Ano po, meron akong 4 na natandaan or na-take note sa kanyang sinabi. Una, ang ganda ng term, gagamitin ko na yun simula ngayon, predatory behavior, no? Ang terminolohiya pala dapat na ginagamit natin ay predatory behavior, no? At tama yung sinabi niya, yung punto pangalawa, yung punto ikalawa ni Pastor John na hindi po ito dapat tinatago, dapat ito inuupuan. Ano po, siguro sa akin magandang factor na tignan natin. May dahilan siguro kung bakit ikaw yung nilapitan ng batang babae. Ano po, no? May dahilan siguro. So ibig sabihin, siguro may uri siya ng pagtitiwala, no? Meron siyang sapat na uri ng pagtitiwala, meron siyang uri ng pagkilala sa iyong wisdom, sa ating wisdom bilang manggagawa, kaya inilapit niya ito sa atin. Ano po? Tama ang sinasabi ni Pastor John na hindi dapat tinatago, dapat inuupuan, no? At tingin ko mahalagang alalahanin natin na sa usaping ito, lagi kasing pumapasok yung usapin ng patriarchy, ng patriarka. Tandaan natin na kahit na sabihin natin paulit-ulit na tayong mga protestante, malayo na ang narating natin sa women inclusion, malayo na ang narating natin sa clergy, sa usapin ng pag-i-include sa mga babae, sapagkat hindi tayo katulad ng mga nasa Iglesia Katolika na hanggang ngayon lalaki lang ang pare. Ano po, dahil tayo ay may female clergy since kopong-kopong days. Pero hindi pa rin talaga nabubura or nababanaag pa rin yung usapin ng patriarka. Ano po, tandaan natin at hindi natin dapat alisin yung fact na ang ating mga iglesia, no, ang ating mga churches ay nananatiling male-dominated. Ano po? Ito po ay hindi pagpapatama sa mga lalaki. Ano po? Pero totoo po 'yun, 'di ba? Nananatiling male-dominated ang ating mga iglesia, no? Ang ating mga gabinete, ang ating mga obispo, nananatiling male-dominated. Ano po? Hindi rin naman natin sinasabi na puro babae dapat. Mali naman po 'yun, no? 'Yun naman minsan ay puna sa mga ng mga anti-feminista, no? Na parang so, ibig mo sabihin, dapat ang buong gabinete, puro babae. Hindi po, no? Ang ibig lang natin sabihin, pagkilala. Pagkilala na ang ating konsistoryo, no? Sa ating mga iglesia ay nananatiling heavily male-dominated, no? Ang ating mga obispo, no? Ay nananatiling male-dominated, no? Pangatlo, sa sinasabi ni Pastor Jonah, yung reputation of the denomination, laging nakatalaga, no? Laging nakasangkala, no? Maganda po yun. Pero panghuli, maganda yung punto ni Pastor Jonah, matigas dapat bilang mga manggagawa. Maganda po yun. Ano po? Meron pa po kaya kayong ibang sagot tungkol sa same scenario? May maibibigay pa po kaya kayo na sagot dito? Kung kayo po ang naharap sa ganitong sitwasyon. O tatalo na tayo sa scenario number 3. 4 lang po ito. Sir Manuel. Sige po. Sir Manuel? Sir,
nasulat ko na po yung tanong ko po. Kasi may na-encounter ako dati po. Friend ko po siya. Nagtuturo din siya ng UT. Pakakilala ko sa kanya, okay naman po siya. Tapos parang nabintangan na nag-rape siya. Tapos naniwala agad yung leadership ng church. Tapos sa huli pala, inosente pala siya. Kailan syempre yung damage nandun na po. So parang ang ano ko, how would you know if naglalay yung ano, kuwari like in this case, 'di ba? Sinasabi na ano siya. Yun lang naman po. Sabi ko nakaano naman din ah yung case. Kung pwede lang malaman your expertise po. Tama po yun. Ano po, magandang pagsusuhay po iyan, no? Sa mga ganyang klase ng pagkakataon. Siguro sa akin, tignan natin una yung estadistika, yung datos. Ano po, ito po ay hindi pagkampi sa mga feminista, no? Pero ito ay pagtingin sa datos. Una, marami po kasi sa datos na sinasabi ng pag-aaral na ginawa ng mga social sciences at ng ating mga nasa social work, no? Na maraming pagkakataon sa mga ganitong klase, no, ay totoo, no? Maraming pagkakataon na sa mga nagsusumbong na inabuso sila, talagang totoong inabuso sila. Sapagkat, no, ang psychological pattern na tinitignan natin diyan, maraming mga sexually abused women, no, ay hindi nagsusumbong agad. Nagsusumbong lang yan kapag puno na ang salok. No? May ganun po eh. May ganung no? So parang pagdating sa veracity, tingnan natin yung psychological pattern, yung pattern, no? Tapos tingnan natin ang datos, no? Pero sa pagtingin natin diyan, importante na maging maingat. Ano po? Kasi may victim mentality, no? Madali para sa atin, lalo na kung sumusuhay tayo sa emosyon, na parang, ay, nakakaawa, tama, no? Madali yun, no? So again, may pagbabalanse. At tingin ko po, diyan papasok sa pagbabalanse na yan, yung wisdom natin bilang manggagawa. Ano po? Yung wisdom natin bilang manggagawa, no? Pero halimbawa, sa konteksto ng senaryo na ito, sabi dito sa senaryo, yung batang babae, bugbog sarado, no? Maraming pasa, no? So, yun ay isa na yun sa mga red flag na dapat nating tandaan na parang, oops, baka nga totoo. Kasi ang hirap pasaan ng sarili. Di ba? Again, dito lang to sa konteksto ng ano na to ng scenario na ito. Mahirap bigyan pa ang sarili kung totoo. Mahirap pong bigyan black eye ang sarili, no? Kahit ako hindi ko matry ngayon no? Madaling saksakin ang sarili, pero yung black eye ang sarili mo, medyo mahirap 'yun. So doon pa lang baka may level of veracity na. Ano po? So again, kinakailangan talaga ng wisdom ng manggagawa. Pangatlo, no? Tingin ko hindi natin dapat inaalis dito ang konsepto ng batas, no? At pag tinitingnan natin ang usapan ng legalidad, mayroon tayong mga ways para malaman kung totoo ngang naghahasa na abuso ang isang babae, no? Nagme-medical legal tayo, 'di ba? May medical tayo. Ginagawa natin yung mga iba't ibang uri ng test, no? So again, wag nating i-equate 'yon, no? Wag nating alisin sa equation 'yon, no? Masama naman bilang church people na ang ginamit lang natin ay ang wisdom na nanggagaling kay Yahweh, no? Hindi ganoon, no? Tinitingnan din natin, isinasama din natin sa equation yung legalidad nito. Ano? So again, para sa akin, it all boils down to the wisdom of the worker, no? Kaya nga talagang kinakailangan ng matinding panalanginan kapag manggagawa ka. Kasi ang hinihingi mo ay hindi lang knowledge. Ang hinihingi mo ay wisdom sa Panginoon, no? At yung mga ganitong bagay, talagang sensitibo po itong usapin na nangyayari sa loob ng iglesia. Tulad nga nung nabanggit ni Sir Manuel, na ina-affirm ko naman, may mga ganyan din pala talagang pagkakataon na victim, pa-victim, no? Hindi naman pala totoo. So again, it all boils down to our wisdom. It all boils down to how do we see the legality of it. And it all boils down to the statistics and psychological patterns, no? May pattern po kasi talaga yan, no? Ayun nga po, pansinin nyo, maraming beses, maraming pagkakataon, yung mga nagsusumbong na inabuso sila, nagsusumbong yan kapag punong-puno na. Kasi kapag inaabuso, meron po yung may lahok yan na fear, na pananakot, sige, subukan magsumbong. Papatayin kita. 'Di ba? Sige, subukan mo magsumbong, ikakalat itong video natin, no? So probably para sa biktima na sumabog sa may certain na kapunuan na
na naganap. Ano po? Maraming salamat po doon sa binigay ni Sir Manuel na senaryo. Maganda po, no? Maganda pong i-consider din natin 'yon. Pangatlo at siguro panghuli na kasi maubos na yung ating oras. Ano po? Ito. A local urban poor community right behind your church is about to be violently evicted by a powerful real estate developer to build a commercial mall. Half of your church board members, kalahati ng board members o kalahati ng konsilyo ay nagtatrabaho para sa developer na ito. At may negosyo, may business ties with them. Pero, lumapit sa iyo ang community at ang sabi sa iyo ng community, Pastor, tulungan mo naman kaming mag-organisa ng pulong sa loob ng simbahan. Wala na kasi kaming makitang ligtas na lugar. Ano po ang inyong tindig sa ganitong mga pagkakataon? Pwede po ba marinig? Wala? Meron po ba? Kahit isang isang volunteer lang. Ano po kaya ang tindig natin sa ganito? Ano ang ating titindigan na prinsipyo sa ganitong uri ng senaryo? Medyo medyo mahirap ito kasi okay lang kung may mayaman na estate developer pero kalahati daw ng board member ng simbahan o kalahati ng konsilyo dito nagtatrabaho. Kasi again, sa katabi lang ng church, yung proyekto. Saan po kaya tayo titindig kung ganito? Ano po kaya sa tingin ninyo? Sir? Meron po ba? Sige, last na tayo. Sir Manuel, sige po. Sir, I think this is the best time to mediate. Parang siguro magkaroon ng at least kaayusan bago para malaman mo yung both sides paano dumating sa ganung senaryo. Teka lang po saglit lang po. Parang medyo nawala yung aking audio. Hindi ko po kayo naririnig. Saglit lang po. Saglit lang. Parang nalobot siguro yung aking earphones. Ano po? Wait lang po. Wait lang. 1 minute. 1 minute. Wait lang po. Baka mawalan daw ng kopyente. Hello? Sige po. Sir Manuel, pwede po. Okay. This is the opportunity po for the church to become a mediator, knowing both stories po. So, before tayo kumilos, lalo po kung part sila sa church board member, maybe pwede pag-usapan na hindi maging violent po yung eviction, pero maging legal saka maging maayos in this matter po. Kailan mahirap po kasi ang scenario, hindi mo alam kung mabait ba yung sa church mo o hindi, depende ba sa understanding nila. Baka na makuha pa sila sa conscience nila, lalo po by the power of the Holy Spirit na magawa nila despite yung eviction or hindi maging violent pero mag-compensate or maybe change area. Pero in a way, mediator ka lang, hindi mo i-force things to happen po. Parang hindi mo pwede rin kampiyan lang basta kasi kailangan mo rin malaman the whole story po eh. Katulad yung kanina, di ba kuya? Yung sa pastor, saka yung kung na-rape, dapat pakinggan rin both sides para maggawa ng tamang decision po. Yun lang po. Sorry. Ayun, opo, no? Maganda po, tama po yung sinasabi ni Sir Manuel, no? Mediator, no? Tama. Si Pastor Renato po ay nakataas ng kamay. Pero bago po iyan, basahin ko yung sagot ni Pastor Jonah dito po sa ating
message, no? Sabi ni Pastor Jonah, may experience ako na ganyan. Kaibigan ko ang kapitan sa barangay, pinayagan niya ang San Miguel Corporation. Naku po, dami pa ng friends ni Pastor Jonah, no? Supporter ko yun sa church, but I stand with the people who will be affected. Then tumawag ako ng isang open forum. Binuksan ko ang church para sa 2 panig at nag-meet sa gitna. Sumama ako sa rally until makakuha namin ang gusto naming makamit. Ay, maganda pong paghahalimbawa iyon. Teka lang po, wala po tayo pinapatamaan dito kasi alam ko po sa UCCP may miyembro kayo na na real estate developer, di ba? Na taga Las Piñas. So, tawag dito. Ano po ito? Purely academic discussion. Ano po? So, baka mamaya masabi na, di ba, sa UCCP may member tayo na kilalang real estate developer. Anyway, sige po. Last answer siguro, sabi ni Pastor John na walang personalan. Tindigan lang natin ang tama. Opo, tama po, no? Pastor Ren, may ano po ba kayo? Merong insights po kayo sa ano na ito, sa scenario na ito? Parang kay Brother Manuel lang din po kasi siguro based dito sa nakalagay, no, it's about to be, so it's not yet happening violently, so it's either na speculations, di ba? So tapos yung mga half of the board ganito or they have ties with the company, so it's better na yung kay Sir Manuel mediate. That's the perfect time so they could mediate. Kasi they're not choosing sides naman dahil it's not yet happening pa naman. So it is to prevent yung violent, yung kumbaga yung kanilang ini-expect. Tapos lastly, kung they're just seeking yung sa sanctuary, no, to safely meet, I think if I'm one of the board, I will let it na sila makapag-meeting doon sa side ng church. After all, it was stated here naman, safely meet. So, hindi naman siguro para gumawa ng mga weapons, no, para to retaliate violently to the demolition or kung ano man. Ayun lang po. Yes, tama po, no? Sa mga ganyang pagkakataon talagang, ito po yung sinasabi natin kanina, lumalabas ang wisdom ng manggagawa, no? Galing sa Diyos. Tama, maganda yung pagsusuri ni Pastor Renato kasi una sinuri niya to sa usaping gramatika, no? Tama, kasi ang nakalagay naman about to be, no? Hindi naman sinasabi na nangyayari na. Minsan may tendensiya din tayo bilang mga Kristiyano na nag-aapoy sa paglilingkod sa kapwa na ajit, no? Sabi nga ng mga Gen Z, galit na galit, gustong manakit, no? So tama, about to be. Maganda 'yon, no? Magandang factor yung tinignan niya, no? About to be. Hindi pa naman nangyayari eh. Mangyayari pa lang if ever. Ano po? Kaya dahil nga may wisdom ang manggagawa, tama, mag-mediate. Ano po? At doon naman sa pagpayag sa sanctuaryo na gamitin, maganda 'yon, no? Parang it's an honor na napili niyo ang sanctuary na ito na dito tayo mag-mediate. Ano po? Maraming salamat po, no, sa inyong mga sagot. Nakakatuwa kung marami po tayong oras, no? Ang ganda mag-problem solving na. Ang ganda po ng ganitong uri ng problem solving. Ano po? Hindi na natin ano ito pang-apat, no? Kulang na po tayo sa oras. Sa panghuli, tingin ko it all boils down, no, sa pag-mission ng they will know we are Christians by our love. As simple as that. Cringe man pakinggan, no? Nakahalata ang pagiging Kristiyano kung paano tayo umibig sa lipunan, sa kapwa, sa ibang tao, sa sarili, sa iglesia, sa denominasyon. At marami pong salamat, pero ibigay ko na po yung formative assessment na binabanggit namin ni Ma'am Jess. Ma'am Jess, sorry po, hindi ko po nalinaw kung ilang weeks ang ibibigay natin. Pero ito po iyon, no? Ito po ay isang prophetic advocacy case analysis and action plan. Ang objective po nito, pipili po kayo ng isa sa mga vulnerable populations na na-discuss natin. Pasensya na po, dito po kasi 4 lang, indigenous people, urban poor, PDL, or abused women. Pwede po wala sa 4 na iyan. Ano po? Pwede pong wala sa 4 na yan. Pasensya na po, nagkamali po ako ng pagsulat sa instruction. Medyo inaantok na, no? Kasi parang nasa Marcos Highway ako nung sinulat ko yan. Students will select one of the specific vulnerable populations discussed within their immediate geographical ministry context and write a comprehensive ethical action plan. So, kung maaari po sana ay
geographical po ito na kung nasaan po ang inyong lokal. Ano po, kung pansinin niyo po sa likod, sa harap, sa gilid ng inyong mga lokal, Kaunti no? lang binigay sa'yo. An- Ako, ano pa ba? Ano Asya, Pastor? sarap akong magluto. Luto lang. Ako ba? Talaga ba? Kaunti lang yata binigay sa'yo eh. Si Ayos ba? Hello Pastora po. Jonah, hindi po kayo nakamute. Pastor, konti lang Ay. ba binigay sa'yo? Ay, sorry. Masarap po pala kayo magluto. Masarap po. Ay, opo, masarap magluto si Pastor Jonah. Talagang Sorry. Binigyan ko ng inaabangan food po yung natin yan secretary kapag namin annual eh. conference. Sorry, patawad. Sige, tatapusin ko na. Mukhang nagugutom na ang mga bagay si Pastor Jonah. Sige po. So again, prophetic advocacy case po ito. Pumili lang po kayo ng isang vulnerabling sektor, no? Kahit po yung hindi natin nabanggit, sorry po, no, naging 4, pero pili lang po kayo. Ano po ang gusto nyo dyan, yung malapit po sa inyong lokal. Tapos, sa inyo pong papel, may 3 po akong nire-require sana na component. Component 1, contextual exegesis, no? Sorry na mga classmates. Sabi ni Pastor Jonah. Sa unang parte po, contextual exegesis, baka po pwedeng gawan nyo ng baseline assessment of the systematic injustice facing this population in their own city. Exegesis lang, no? Contextual lang. Wala pong format, walang bilang ng words, walang bilang ng paragraph. Depende po, no, kung paano nyo po gustong gawin. Ano po? Pangalawa po, gusto po nating makakita ng ethical safeguards, no? A detailed breakdown of how the church will implement the principle of non-coercion and principle of non-exploitation, no? So kanina, i-apply niyo po yung mga pinag-usapan natin kanina. Sa pagmi-mission po natin, after natin ng contextual exegesis, no? Paano natin hindi ma-OA yung ating paglilingkod, no? Paano natin hindi magagamit, no? Ang mga pinaglilingkuran natin, no? So, ibigay ko na lang din po yung kopya nitong PowerPoint slides po na ito para madali. At pangatlo po, micro to macro transition. Isa po itong detailed strategy demonstrating how the church will graduate from a simple transactional relief into a systemic ministry that empowers the community to speak with its own voice. Ano pong ibig sabihin nun? Sa pangatlo po, gusto po sana nating makita yung mas malalim na pagsusuri. Ano po? Hindi lang simpleng pagbibigay ng pagkain or pagbibigay ng tulong ano pa man, no? Kundi paano tayo lalabas doon sa traditional na relief, paano tayo lalabas doon sa traditional na pagbibigay ng bigas at delata. Ano po? So ito pong 3 po sanang ito ang ninanais po na makita sa inyong papel. Ipinasa ko po kay Ma'am Jess yung rubrics po. At again, sabi po niya, meron po tayong 2 linggo para po dito. Ano po? So, kung wala na po tayong masyadong tanong, ibabalik ko na po kay Ma'am Jess bilang pagtatapos ng ating diskusyon. Muli, marami pong salamat at masaya po ang aking puso na nagkasama tayo ng 2 beses sa loob ng maikling panahon. Ma'am Jess, thank you po. Thank you po, Pastor Ryan. Wala na po ba tayong gustong itanong kay Sir habang siya po ay kasama pa natin? Okay, so mukhang kung wala na po, ayan po. Okay, sige po, mukhang wala na po. By the way, with regards po sa formative assessment, I will be posting it po sa Blue Book nyo so you can see it po. You can check it and then doon ko rin po ilalagay yung submission. Submission tab for the formative assessment. So once again, thank you, Pastor Ryan. Palakpakan po natin si Pastor Ryan. Bigyan natin siya ng icon. Okay po, sige po, kung wala na po tayo, ay hindi na po natin papahabain ng gabi na ito. Tayo po ay manalangin. Pwede po kaya natin hilangin si Pastor Jonah na mag-lipo na po yun. O sige, tayo manalangin. Aming Panginoon, lubos ang aming pasasalamat sa gabing ito, sa isang makabuluhan at makasaysayang pag-aaral. Salamat sa pagbubukas mo ng aming mga puso sa tunay na kalagayan ng aming community. At salamat dahil alam po namin bilang mga pastor ay kami ay titindig
na laging taglay ang prinsipyo mo, Panginoong Hesus. Turuan mo kami, Panginoong Diyos, na laging ang aming mga kamay ay maging pagpapala sa aming mga nakakasalamuha. Turuan mo kami, Panginoon, na maging mabuting halimbawa ng pagsunod sa iyo bilang iyong mga alagad. Panginoon, pagpalain niyo po kami at sa weekend, Panginoon, kung saan kami muling mangunguna sa aming mga simbahan na pinaglilingkuran, bless us, O Lord. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu Santo, ng iyong karunungan at ng iyong kalakasan, Panginoon, upang kami makapaglingkod ng may dangal at kagalakan. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless all of you. Salamat. Amen. Maraming Thank salamat you. po, Pastor Rona. At magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Friday para naman po sa last lesson po natin sa church program plan. Okay po, so dito na po nagtatapos ang ating subject na social services at hintayin na lang po natin ang submission ng inyong pong mga papers for this. So once again, congratulations po. And thank you so much na nakasama natin si Pastor Ryan po Thank sa you. ilang oras ngayong gabi. Sige po, baka po pwede tayong mag-picture. Sino po bang nakalap? Pasuyin na lang po ng picture dito. Sige po, mag-take sige po po, tayo ready. ng picture. Ay, nakamute ka ata, Sir Rob. Alright, sige po. Take po tayo ulit ng picture. Isang picture lang po. 1, 2, 3. Okay, marami pong salamat. Thank you po. Thank you Thank you po. po. God bless po sa ating Thank you, lahat. Pastor. Thank you, Sir. Kaya napakaganda po na yung topic. Salamat, props. Ma'am Jessica, sa lahat. Thank you. Thank you po.
Eden.